Sa bawat pagpindot natin sa makinis na screen ng ating mga modernong smartphones, tila isang mabilis na pelikulang dumadaan sa ating isipan. Isang panahong mas matagal ang takbo ng mundo kung saan ang bawat gadget ay may pisikal na bigat, may amoy at may tunog na hindi natin makakalimutan. Noong panahong hindi pa instant ang lahat, ang bawat kagamitan ay may kaluluwa. Hindi ito basta gamit lamang kundi naging saksi sa ating mga unang tawa, lihim na crush at ang mga gabing puyat sa pag-aaral at paglalaro. Ang pagsikat at paglaho ng mga kagamitang ito ay hindi lamang kwento ng teknolohiya kundi kwento ng ating paglaki at pagbabago sa ating lipunan mula sa analog patungong digital. Ang pager o beep-beep o pocket bell ang siyang naghari sa mundo ng komunikasyon noong huling bahagi ng dekada 80 hanggang sa kalagitnaan ng 90s bilang simbolo ng pagiging abot kaya at importante sa lipunan. Sumikat ito dahil bago ang era ng cellphone, ito ang tanging paraan upang maabisuhan ng isang tao habang siya'y nasa labas ng tahanan. Kailangan pang humanap ng payphone o landline para tumawag sa isang operator at idikta ang iyong mensahe. Tulad ng klasikong pocket bell message for 1234, uwi ka na, luto na ang sinigang. Ang taong 1998 ang naging simula ng paglubog nito nang maging mas mura at talamak ang SMS o text messaging na hindi na nangangailangan ng tagapamagitan. Bagamat unti-unti itong nabon sa limot ng masa, nanatili itong buhay sa ilang espesyal na sektor tulad ng mga ospital dahil sa lakas ng signal ito sa loob ng makakapal na pader. Ngunit para sa karaniwang tao, ito ay isa na lamang nostalgic na tunog na malabong bumalik bilang pangunahing gadget. Ang brick game ang nagsilbing gaming console ng bawat batang Pinoy noong early 90s, isang panahon kung kailan ang pagtatagumpay nasusukat sa taas ng iyong score sa Tetris. Sumikat ito dahil sa pagiging mass-oriented, mura, nabibili sa bawat bangketa at kaya magbigay ng libu-libong oras ng saya, gamit lamang ang dalawang AA battery. Kahit puro itim na pixels at simpleng beep lamang ang tunog nito habang naglalaro ng Formula 1 o Snake, solve na tayo sa katuwaan. Gayunpaman, nang pumasok ang mga decoder na handheld games at kalaunan niyang mga laro sa cellphone, ang brick game ay naging mukha ng obsolete na teknolohiya. May pag-asa pa itong mabalik sa anyo ng retro kitsch o mga collectible na laruan para sa mga hipsters, ngunit bilang isang seryosong gaming device, ito ay nananatili na lamang sa ating mga alaala ng hapong walang pasok. Ang Nokia 3310 at 5110 ay hindi lamang mga cellphone. Sila ang mga indestructible legends na nagbukas ng pinto sa modernong pakikipag-ugnayan noong late 90s hanggang early 2000s. Sumikat sila dahil sa kanilang tibay na parang semento, mahabang battery life na tumatagal ng halos isang linggo at ang kakayahang palitan ng housing o pabalat depende sa iyong mood o kulay ng damit. Paano sila nawala? Nilamon sila ng smartphone revolution noong 2007 nang ipakilalang iPhone at Android na nagalok ng higit pa sa tawag at text, ang internet sa iyong palad. Bagamat may mga reborn versions ng Nokia ngayon para sa mga nagdanais ng digital detox, ang orihinal na magic ng pagpindot sa keypad habang naglalaro ng Snake ay isang relic na ng nakaraan na mahirap ng tapatan ng kahit anong application. Ang Game Boy ang naging ultimate status symbol sa loob ng classroom noong dekada 90 at simula ng 2000s, kung saan ang bawat bata ay nangangarap maging isang Pokemon Master. Sumikat ito dahil ito ang unang pagkakataon na nagdala natin ang dekalidad na console gaming sa loob ng ating mga bulsa na naging dahilan ng ating puyat at pagkaubos ng allowance sa pambili ng cartridge at baterya. Nawala ang dominance nito nang maglabas ang Nintendo ng mas modernong consoles tulad ng DS at kalaunan ay ang Switch, kasabay ng paglakas ng mobile gaming. Gayunpaman, ang Game Boy ang may pinakamalaking pag-asang makabalik hindi bilang bagong produkto kundi sa pamamagitan ng lumalagong komunidad ng retro gaming at modding, kung saan ang mga lumang unit ay binibigyan ng bagong buhay na may backlight at modernong screen. Ang Walkman at Discman ang ating mga matatapat na kasama sa biyahe bago pa nausong algorithm ng Spotify. Ang mga ninuno ng bawat playlist na pinakikinggan natin ngayon, sumikat sila noong 80s at 90s dahil ito ang unang pagkakataon ng musika ay naging personal at portable. Kailangan pang mag-rewind ng tape gamit ang ballpen o mag-ingat ng huwag magalaw ang Discman para hindi pumiyok ang kanta. Nawala sila sa eksena ng mausong MP3 players gaya ng iPod at kalaunan na ang streaming services na nagalis sa pangailangan ng physical na tape o CD. Sa kabila nito, may nagaganap na revival sa kasalukuyan para sa mga Walkman bilang bahagi ng analog movement kung saan ang mga kabataan ay muling nahuhumaling sa gaspang ng tunog ng cassette tape bilang isang sining. Ang Tamagotchi ay naging isang pandaigdigang craze noong 1997.
isang digital na alaga na nagturo sa atin ng responsibilidad at lungkot sa murang edad. Sumikat ito dahil sa kakaibang emosyon na ibinibigay nito, ang kailangang pakainin, paliguan at linisin ang dumi ng isang pixelated na nilalang para lamang hindi ito mamatay. Nawala ang init nito na magsawa ang mga tao sa paulit-ulit na demand nito sa oras at nang papalitan nito ng mas sopistikadong mga simulation games sa computer. Bagamat may mga anibersaryo at re-releases ang kumpanyang Bandai, ang Tamagotchi ngayon ay higit na tinitingnan bilang isang nostalgia piece kaysa sa isang pangunahing laruan. Ngunit laging may puwang ang muling pagkabuhay nito sa bawat henerasyong naghahanap ng simpleng katuwaan. Ang floppy disk ang nagsilbing USB ng ating henerasyon noong 80s at 90s, ang maliit na parisukat na naging tahanan ng ating mga unang school projects at dokumento. Sumikat ito dahil ito ang tanging paraan upang magpalipat ng files sa pagitan ng mga computer na wala pang internet o network connection. Sa kakarampot na 1.44 MB na kapasidad, kailangang pagkasyahin ang lahat at ang ingay ng disk drive habang binabasa ito ay musika sa ating mga tenga. Nawala ito dahil sa mabilis na paglaki ng file sizes na hindi na kayang punan ng floppy, kaya pinalitan ito ng CDRW at kalaunan ay ang flash drives. Ito ang gadget na may pinakamaliit na pag-asang makabalik sa gamit dahil sa teknolohikal na limitasyon nito, ngunit mananatili itong buhay bilang save icon sa bawat software na gagamitin natin. Ang iPod Classic sa pamamagitan ng kanyang click wheel o sleek na disenyo ay binago ang paraan ng ating pakikinig sa musika noong early 2000s. Sumikat ito dahil sa mapangahas na pangakong 1,000 kanta sa iyong bulsa na naging dahilan upang iwanan natin ang ating mga CD cases at lumipat sa digital library ng iTunes. Nawala ang kanyang ningning na maging isa na lamang feature ang musika sa loob ng smartphones at tuluyan itong tinigil ng Apple noong 2014. Ang portable DVD player ang naging tagapagligtas ng kapayapaan sa loob ng sasakyan sa mga long drive noong mid-2000s bago pa maging pangkaraniwan ng mga iPad sa bawat bata. Sumikat ito dahil pinahihintulutan itong mapanood ang paboritong pelikula kahit nasa gitna ng traffic o nasa probinsya na nag-aalis sa pagkakabagot ng mga pasahero. Nawala ito sa eksena dahil sa pagpasok ng tablets, YouTube at Netflix na hindi na nangangailangan ng mga magagasgas na disc at mabibigat na player. Sa bilis ng paglaho ng physical media, mahirap na makita muli ang portable DVD player sa ating mga biyahe. Ang Betamax at VHS player ang nagturo sa atin ng konsepto ng home cinema noong 80s at 90s, isang panahon kung kailan ang pagbisita sa video city ay parang isang sagradong ritual. Sumikat ito dahil binigyan nila tayo ng kapangyarihang mapanood ng pelikula sa sariling oras at ang mga pag-rewind ng tape bago ito'y balik ay naging tanda ng mabubuting asal. Nawala sila sa pagdating ng VCD at DVD na mas malinaw at hindi kinakain ng player ang tape hanggang sa tuluyan silang nilamon ng digital streaming. Ang Game & Watch, ang mas matandang kapatid ng Game Boy, ay naging bida sa bawat kalsada noong dekada 80, ang unang hakbang ng Nintendo sa portable gaming. Sumikat ito dahil ito ay simple, mas kasama ng relo, at may isang laro lamang tulad ng Fire o Octopus na gawa sa liquid crystal display na parang calculator. Nawala ito nang lumabas ang Game Boy na pwedeng palitan ng mga bala, kaya ang limitasyon ng isang laro ay naging hadlang sa pagunlad nito. Ang calculator watch, partikular ang mga gawa ng Casio, ang naging paboritong gadget ng mga math wizards at mga batang nagnanais magmukhang magaling sa hinaharap noong 80s. Sumikat ito dahil sa pagsasalib ng utility at fashion. Sino ba namang mag-aakalang nakakapag-solve ka ng assignment mo sa mismong relo mo? Nawala ang kanyang practical na gamit ng maging standard feature ang calculator sa lahat ng mobile phones, ngunit hindi ito tuluyang namatay. Sa katunayan, ang calculator watch ay isang fashion icon ngayon na muling sumisikat bilang retro cool accessory, kaya masasabing ito ang gadget na hindi talaga tayo iiwanan. Ang dial-up modem ay ang maingit at mabagal na pintuan natin patungo sa World Wide Web noong late 90s na may tunog na shik-shik at ding-ding na hindi mawawala sa ating pandinig. Sumikat ito dahil ito ang tanging paraan upang makakonekta sa internet gamit ang landline, isang sakripisyo kung saan hindi pwedeng gamitin ang telepono habang naka-online. Nawala ito nang dumating ang DSL at fiber optic connections na libo-libong beses na mas mabilis at hindi nangaagaw ng linya. Walang pag-asang makabalik ang dial-up modem dahil sa bagal nito para sa modernong internet, ngunit ang tunog nito ay mananatiling anthem ng ating pagtuklas sa digital na mundo. Ang radyo na de baterya ay ang tahimik na bayani ng bawat tahanang Pilipino lalo na noong panahong wala pang internet at limitado pang telebisyon. Sumikat ito dahil ang pangunahing pinagkukulan ng balita, drama sa hapon at musika lalo na sa mga malalayong probinsya at tuwing may bagyo o brownout. Nawala ang kanyang mainstream appeal dahil sa pagdami ng digital media at streaming, ngunit hindi ito tuluyang naglaho. Ang radyo na de baterya ay palaging magkakaroon ng puwang sa bawat survival kit dahil ito ang pinaka-reliable na gamit sa oras ng krisis,
kapag bagsak ang lahat ng cell towers. Ang infrared data transfer ang ating unang tikim sa wireless sharing bago pa man dumating ang Bluetooth at Share It, isang pagsubok sa ating pasensya. Sumikat ito noong early 2000s dahil ito ang tanging paraan upang makapagpasa ng 30 seconds na polyphonic ringtone o isang napakalabo na wallpaper sa pagitan ng dalawang phone. Napakabagal nito at kailangan magkadikit ng husto ang dalawang device, sapat na ang isang galaw para maputol ang koneksyon. Sa bilis ng 5G Wi-Fi ngayon, walang pag-asang makabalik ang infrared bilang data transfer. Ngunit mananatili itong simbolo ng panahong kailangan nating maging malapit sa isa't isa para lamang magbahagi ng sining. Sa huli, ang lahat ng gadget na ito hindi lamang mga piraso ng plastik at metal. Sila ang mga kabataang bersyon ng ating mga sarili, mabagal, simple ngunit puno ng potensyal at saya. Bagamat ang teknolohiya ay patuloy na nagbabago at nag-iiwan ng mga lumang gamit sa kangkungan ng kasaysayan, ang mga alaalang kaakibat ng bawat beep, click at shake ay hindi mabubura. Sila ay sumikat dahil kailangan natin sila, nawala sila dahil kailangan nating umunlad. Ngunit sa bawat pagkakataong muli nating masisilayan ng isang lumang Nokia o Game Boy, tila bumabalik tayo sa panahong ang pinakamalaking problema lang natin ay kung paano bibili ng bagong baterya.